Bigyan natin mahal na Panginoon isa pa malakas na palakpak. So mga kapatid, nandito po tayong lahat upang tanggapin ang banal na abo sa ating noo. Sa pamamagitan nitong banal na pagdiriwag nito, simula po tayo isang banal na panahon sa kalendaryo ng simbahan. Itong tawag natin na panahon ng Kwaresma. 40 araw na paghahanda sa ating sarili para sa mag-celebrate tayo na mahal na araw, ang Pasko, Easter Sunday. So mga kapatid, upang tuloy ang ating banal na pagdiriwang, alam natin itong araw na ito, isang araw na nag-ayuno. Hindi lang po day of fasting, pati abstinence pa. Alam natin, 2 araw sa loob ng isang taon, dapat tayo mag-fast at abstain. Lahat ng mga tao na 18 at taas at 60 below, dapat fast nga at least isang meal sa itong araw na ito. At abstain pa. Ibig sabihin, abstain tayo ang karne. No po, no. Pero mga kapatid, medyo mahirap para sa atin. Anyhow, bahala ang Panginoon sa atin. Nandito na ang mga abo. Habang ilagay tayo itong abo sa atin noo, mga kapatid, sabihin ng Panginoon sa atin tungkol sa fragility ng ating buhay. Gaano tayong fragile, no? Madali na tawag natin na bulukan, di ba no? At mga kapatid, hindi lang po ang ating fragility, pati temporality ng ating buhay. Hindi tayo matagal dito sa mundo. Saglit-saglit lang tayo, no? May 90 nga, may 60 nga, may 70, may 20, etc. Itong edad din natin, no? So hindi tayo matagal dito sa mundo, pero temporal na tayo. Ito sabihin ng Panginoong Yesus sa atin lahat. Ang fragility nga at temporality pa ang ating buhay. That is why, mga kapatid, itong ash, itong sa abo na ito, tulungan sa atin ang ating paglalakbay dito sa mundo upang tayo ay maging tapat na Katolikong Kristiyano. Amen? Amen? Itong ash, mga kapatid. Ano ba ibig sabihin itong ash? It stands for, letter A, it stands for almsgiving. Naglilimos. Siyempre, minsan tayo maglilimos-limos po tayo sa mga tao. Ano po? Narinig po natin dito sa Ebanghelyo, sinabi ng Panginoong Yesus sa kanyang mga lagad, maglimos ka. Kapag maglilimos ka, Kapitulo 6 ni Mateo, versikulo 2, sinabi niya, dahil mga kapatid, bakit tayo maglilimos sa mga tao? Dahil it is part of our social responsibility na mag-share po tayo. Anong binigay ng Panginoon? Ganun po. That is why itong araw na ito, kakapon tinanggap namin isang sulat galing kay si Obispo, nagre-remind niya po tayo tungkol sa alay kapwa, feeding the children, etc., etc. So, ito mga kapatid, ang ating social responsibility. Itong almsgiving na ito, hindi lang po tayo pera-pera na pwede tayo magbigay. Ano po? Lalo na sa ating mga tahanan, sa ating mahal sa buhay natin, dapat mayroon din tayong almsgiving na dapat bigay sa kanila. Ano po? Ibig sabihin na sa pamamagitan ng ating buhay pagmamahal, no? Buhay na maunawaan sa kanilang ugali or kanilang attitude siguro. So mga kapatid, na hindi lang po pera or magamit, pwede tayo magbigay, lalo na sa ating malapit sa atin, ang mga tao na malapit sa mahal sa buhay natin, no? Sa pamamagitan ng maunawaan, maging habag, magmamahal, etc., etc.
So, unang letra ay A, it stands for alms giving. Pangalawa po ay mga kapatid, ash, letter S. Po. That letter S, it stands for sacrifice. Magsasakripisyo tayo. Nandito po tayo lahat itong banal na pagdiriwag na ito. Nag-sacrifice tayo ang ating panahon, no? Pwede tayo maupo sa ating mga tahanan, etc. Pero we sacrifice that upang nandito tayo. Sama-sama po tayong lahat itong banal na pagdiriwag na ito. Ito mga kapatid ay sacrificing our time, sacrificing ating buhay, no po, no? Kanina, itong araw, sinabi ko sa inyo, itong araw na ito, day of fasting, no po, no? Bakit tayo mag-fast, mga kapatid? Upang tayo'y, there are so many people na wala silang pakain. Kapag gutom na tayo, alam natin, sa hirap pala, no? Hirap pala, no po, no? Ganun din sinabi ng Panginoon dito sa Ebanghelyo, mga kapatid. Sinabi niya, Kapitulo 6, versikulo 16, sinabi po niya, kapag nag-ayuno kayo, dahil mga kapatid, ito nag-ayuno, that is the way that mga Jewish people, they became one with Yahweh. Ito nag-ayuno, hindi lang po para sa atin. Ngayon, yung mga Muslims, mando Ramadan na, they fast, mga kapatid. Para sa atin, isang pagkain lang, no? Para sa kanila, buong araw nga. 12 hours na sila ng fast, no? So mga kapatid, bakit tayo mag-fast? Upang katulad na sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni San Pablo. Itong pangalawa na pagbasa. Ang pangalawa na sulat ni Pablo sa mga Korinto, Kapitulo 5, versikulo 21. Sinabi po niya, nagbabalik kayo. Makikipagkasundo kayo. Makikipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi lang po tayo makikipagkasundo tayo sa Panginoon, pati sa ating mga kapwa. So sa pamamagitan ng ating tawag natin ng mga kapatid nag-ayuno, makikipagkasundo po tayo. Pangatlo na word, mga kapatid, ash, almsgiving, yes, sacrifice, at mga kapatid ay pang-holiness, kabanalan. Hindi na tayo pwede maging banal kung hindi tayo manalangin. Di ba? Malaking bagay. Di ba, no? Malaking bahagi ng kabanalan ang ating prayer. No po? That is why sinabi ng Panginoon Jesus dito sa Ebanghelyo, no po, no? Sinabi niya, kapag nananalangin kayo, sinabi, marami mga bagay na sinabi ng Panginoon, nandiyan na kayo sa isang kwarto, etc., etc., ano ibig sabihin, mga kapatid? Huwag na tayo magsisimba? Hindi po. Hindi ganun ang sinabi ng Panginoon. Tayo, mga kapatid, kapag nandito tayo, that we close lahat ng mga senses natin, tayo at Panginoon. Lahat ng mga concern natin tungkol sa buhay natin, lahat labas na tayo at Panginoon. That we have that a communion with God. That is why sinabi ni Propeta Joel, unang pagbasa, sinabi niya, makabalik kayo. So sa pamamagitan ng ating prayer, mga kapatid, that we come back to God. So itong almsgiving, sacrifice, holiness. Ito, mga kapatid, ang invitation ng Panginoon para sa atin lahat. Upang maging successful na ang ating paglalakbay natin sa loob ng itong banal na panahon ng Kwaresma. Amen? Amen? Palapakan natin si Jesus, ang ating mahal na Panginoon.